Inday Sara, i-reboot mo lahat. Revolutionary government. Kung kinakailangan kami ang mag-declare niyang revolutionary government para wala kang isipin man, dineclare na ng taong bayan. Wala ang kami mag-declare ng death penalty, okay lang yun. Kasi para wala kang sa mga ibang bansa. Dineclare ng taong bayan, sinong sa Pilipino? Mga tanong ng mga senator natin, minsan kumakampi sa prosecution, minsan kumakampi sa defense. Ano ba naman, Diyos ko, judge kayo. Di ba? Tapos minsan si Escudero, presiding judge, minsan di mo maintindihan bakit pinapayagan. Di dapat payagan yung ebidensya na yun na walang nakapirma. And it took him time para so sino pa? May kinakausap ka pa, merong advisor, etc. I don't know. Kiniklear mo ba? Kinakailangan payagan ko. Wag kong payagan to kasi bla bla bla. Hindi. Naklan right there nung araw na yun, kahapon. Dapat dinesisyonan yung kagad. Hindi, ngayon dinesisyonan. So sa akin, something yan. Pwede mo didesisyonan yun. Di ba? Ako, daling desisyonan nun eh. Walang pirme. Gagawin yung ebidensya, walang pirma, walang nag-vet nung... Sino yun? Las Cañas ba yun? Yung testimonya, hindi man lang na-vet kung testimonya ba niya talaga yun. So, whatever. Wala ang pirma, walang notary public. Tapos tatanggap yung ebidensya. Kasi sabi ni Matibag, Jesus Mario Joseph, kung sa Supreme Court yan, kung judge yan, kinontep kay pare-parehas eh. Kaya gusto ko doon sa Supreme Court. Kasi hindi mo pwedeng bulayin yung Supreme Court. Hindi mo pwedeng babuyin. Kasi pag Supreme Court ang sharping yung mga, kita nyo, takot mga lawyer sa Supreme Court eh. O kung ano sinabi ng Supreme Court, walang aanga eh. Di ba? Take and take lang kayo. Kung sinabi ng Supreme Court, final. Kaya nga, yun ang kagandahan doon. Walang walang grandstanding. Makikita mo ba tatayo yung mga na yan? Hindi, magtanong sila dire-diretso, pare-pare sila eh. At saka yung mga tanong, sensible. Intelligent questions. Hindi yung ganyan na mga questions na ano bang gamot yung binigay kay At kaya logic ng tanong na yan? Inisip ko na lang leftist to siguro, sasabi, para malaman, nanonood yung mga NPA kung malaman nila kung sino yung kakatayin nila So yun, I'd rather have that kind of And then dun sa level of security na mga COA handling confidential fund, merong nag-handle ng normal lang na mga disbursements, mga ganon, and collections kung biyaya araw customs. So yun ay ino-audit o kaya yung financial statements ng GOCC restricted. Hindi, confidential pa rin yung iba kasi dapat hindi basta-basta nilalabas yung mga Kung ang PhilHealth yung audit mo o kung non-bank, hindi pwedeng ichuchuchu mo yung mga dyan, di ba? Ay, alam mo, kuha ko, yung land bank, nalulugi. Nalulugi na kasi yung yung Mardi Kapanan, naku, Diyos ko. Ay, ganun din yung DBP. Anak na po, ciao. Yung yung PhilHealth, nabayaran na, pero ginamit, budget. Hindi pwedeng ganun yung COA. No? Maganda may security classification. As you go up the ladder, state auditor, ganon. Audit team leader, ganon. Yan, yung may grupo ka, audit team leader ka na, tapos pa nga, hindi makasagot nga pala kanina yung si witness. Hindi siya ganun ka-eksperto doon sa proseso nila. Kasi buti pa yun nandito sa amin, sinasagot, no? Ang sagot doon, kunyari, na pagka talagang may findings ka na may misuse, at sa tingin mo may misuse na, ang gawin mo? Mali yung sagot, dapat i-elevate siya doon sa audit legal no? Sila yung mag-iimbestiga na kung talagang may ground na talagang
binulsa yung pera o minalverse yung pera o whatever. Doon papasok, and from there magkaroon ng rekomendasyon na magkaroon ng whatever is the pero hindi pa rin final ang COA kasi may proseso Supreme Court. Bakit? Align sa Constitution natin, presumed innocent until proven guilty in a court of law. So kahit may findings ang COA na minalverse yung pera o kaya binulsa yung pera na marami namang gumagawa ngayon dyan, na ewan ko ba't sinisingle out ang Inday Sara, political in nature. So ang nangyayari dyan, ang proseso is kahit merong nakadiin sa iyo, you can still, at kahit na disallowance ka, na ND ka, notice of disallowance ka, notice of suspension, NS, notice of disallowance. Pagka na-disallow ka, kailangan bayaran mo na within a certain period of time. Either ikaw lang yung magbayad o jointly, no? Jointly. Kung kunyari, ang perang involved lang is si Mary Grace Piato, magkano? 70,000. Bayad si Mary Grace Piato, 70,000 kung disallowed yung Ganun yun. Pero you see, pagka it's a matter of making the higher ups understand yung nature. Pero since nagkaroon nga ng changes at naka-4th year na itong administration at sikat-sikat ngayon yung maleta, and then weaponized na lahat, pati NBI weaponized, then I wouldn't trust the findings so much because baka baka even yung sa Supreme Court nga yung delayed yung kanilang kita mo, mutin academic ngayon yung sinasabi na Supreme Court. Kung dinesisyonan pala yan na hindi pwede, di tapos sana. We're not spending 325 million now to date. Wala kamas-kamas si Supreme Court So, kaya kung isipin nyo, saan patatakbo taong bayan kung ang lahat ng agencies natin ay parang 1, nakatanggap ba ng maleta? 2, natakot ba? 3, meron ba pinahawakan ng gobyerno laban sa kanila? Kagaya ng iba senator na bumaliktad. 4, na-weaponize na talaga, corrupted na talaga. Saan tayo tatakbo? Wala nang tatakbo, di ba? Kaya aking paniniwala na puputok ito into a situation na ang tao mag-aalsa na talaga. Just a matter of time. Tick-tock, ganun lang. Tick-tock, clock is ticking, it's a time bomb, it's going to be bloody. So, right now, ang mga tao, pinapolarize pa nila lalo kasi di sila alis. Yung resign na yan na sinasabi, wala yan. Hindi magre-resign yan. Kaya ang nangyayari, ginagawa nila, pinapolarize, ginagamit yung pera ng bayan para maggawa sila ng narrative, para sirain si Inday, para lalong maano talaga dito yung pro-Marco. Kita nyo na, putang ina mga Duterte talaga, DDS, mga walang yakay, mga bobo kayo, etc. Talagang kurakot yung Inday na yan, bla bla bla. Pero, mga bobo nga, ito yung nag-flood control ng buwisit na itong mga to, di ba? Ito rin yung mga resolution 10 na pirma lang, audited na. Walang certification, di ba? Liquidation by certification. Samantalang ito, 125 million Inday, produce ka na sandamakal na resibo. Yun nga, yung ginagawa ngayon na, the double standard, I hate it. It has to stop. And this is the kind of country that we have right now. Frustrating, infuriating, and I'm confident that one day the people will realize the wrong that has been done to us. I know that.
I'm fairly confident that the people one day will rise up. And then change will happen. So, yun. Kaya ako, ang iniisip ko lang is kung ano yung mga pwedeng baguhin eh. Kasi total, pupunta tayo doon sa pagbabago. Might as well, may nag-iisip kung paano natin baguhin to. Kung lahat kayo galit, lahat tayo sama, frustrated ng ano natin, eh wala nag-iisip. So might as well, mag-isip din kayo. Yung isa pang ano is isa lang intel agency, no? Lahat ng confidential intelligence fund controlled nito. Yung budget sa kanya yung magja-justify ng budget kung meron kayong balak agency etc. Dito niyo submit and sa kanya magkakaroon niya ng budget, may allocation dito. You know, ang napapansin ko sa Congress natin at saka sa Senado, no, yung power of the purse nila. Inabuso eh. Sobrang abuso. The legislature will dangle their power of the purse. Supreme Court ka, dangle namin. Magkano kailangan mo? Ilang bilyon? Dangle. So we get what we want. Ganon din ang kung sino man. COA, dangle namin. Kaya yung COA sunod-sunuran. There's got to be a way na itong Congress at Senate mache-check natin eh. Kasi inabuso talaga tayo eh. Inabuso yung power. And we better stop this power na to. Itong gupitin natin, kung pingasin natin. Kung baga sa kukuhe, gupitin natin, no? Hindi tama eh. Inaabuso yung power for their own advancement. Commission on appointment, ganun din eh. Bago ka ma-appoint, bago ka makakuha ng appointment mo, ay putya, the only way to correct it is tanggalin natin yung commission of appointment. O di tarantado kayo. Eh wala eh, kasi utang na loob mo sa Congress. No? We've got your back. Ganun eh. AFP, sunod-sunod sa Congress tsaka sa Senado. Bakit? Commission of Appointments. Kaya nga, daming mali, no? Okay. So, did I cover yung mga gusto ko sabihin? So, may proseso sa COA. Yung findings niya, hindi final. Kasi merong doon sa proseso, it is aligned with the Constitution. You're still presumed innocent until proven guilty, blah, 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 blah. So ito, may proseso na you can still make an appeal and then the Supreme Court will interpret the COA findings, everything. Isang ganyan, saklaw. Pagka sinabi ng Supreme Court, it is upholding the decision of COA. Timbog ka. Kaso na. Yung ganun eh. Kaya nga, kailan ka kakasuhan? Yun ang tanong eh. Na appealable pa. Kasi the Supreme Court can reverse pa rin eh yung findings ng COA. Can reverse. Kaya nga pwede ka mag-appeal eh. Para saan ba appeal? Para itigil, itro yung tayo kakaltasin na yung 125 million na dinisalaw ko niya 70 plus million, 77 million, dapat bayaran mo na yan. Kagad. So, takbo ka sa Supreme Court, patigil mo. And then, explain mo yung side mo. Kasi hindi nakita ng COA yung side mo. And then you cite this jurisprudence, blah, blah, blah. Kung magaling lawyer mo, makikinig Supreme Court, i-reverse. I-allow. Yun yung problema, di ba? Kaya nga, hindi ka pwedeng pailan ng kaso hanggang walang desisyon yung Supreme Court. Yan yung pagkakaintindi ko. Kasi what's the point na pailan ka ng kaso, magiging sub judice, tapos nandun pa yung Supreme Court. Paano kung nagdesisyon siya na, tapos pinailan ka ng kaso? Useless. Dismiss din yung kaso. Kaya hintayin mo yung Supreme Court kung ano sasabihin. Kung matiti-RO to, pagka tinira, tapos mag-explain ka, blah, 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 blah. And anyway, yun yung proseso. Hindi porke sinabi na ng COA. Ngayon ang tanong, tama ba yung ganon? Tama ba? Constitutional body yung COA. Kung hindi mo bibigyan ng ngipin yung COA, paano na yung mga
nagdi-disburse ng pera. Walang takot. Di ba? Iisnabin yung COA. Dapat may takot sila sa COA. Ino-audit ka eh. So, dapat reviewin natin yung sistema natin. Reviewin natin para hindi ganito. But basically, agree kayo, in 13 days na tayo. 13 days. Hanap kayo ng 13 days sa buhay ninyo. 13 days na umubos kayo ng 325 million. Wala, di ba? 13 days sa buhay ninyo. Ako, ano na ako eh. Wala akong inubos na 325 million in 13 days. Diyos ko. Na ang issue, 11 days inubos yung 125 million. Pati pagago. 11 days, nanggagalaite itong mga congressman tsaka senator, itong lahat sila, pro-government, nanggagalaite, 11 days inubos nyo, 125 million. Putak, ina nyo. 13 days, 325 million. Doble. May doble, isang araw lang diferensya. Dalawang araw, 11 days, 13 days. 11 days, 11 days, 13 days. 11 days, 125 million. Inday Sara. May resibo. Tapos ito, 13 days pa lang. 13 days. Ayun, 325 million. Sus Mariosep tayo. Yung galing pa sa 250 million doon sa lower house. Times 257. 64 billion. Anay pa, no? What? Kasi di nila pera yan. Pera natin, kaya ganyan na lang sila eh. Okay. So, I'm sure, siguro naman, you'll agree nga, something is really terribly wrong. Okay. So, maraming salamat sa mga nanonood. Ay, maraming isang oras na rin pala ako. The most unfortunate people here are the Filipino people because they want to hold us by the neck. Ni Heidi Ching, Charlotte Manalo. Inshallah, sir, I hope people will realize this. Thank you, Charlotte. Michael Bastes, everyone in the government is abused because the president of the Philippines is abuso rin. Tony Gorospe, hi. Jing Unciano, sir. They're making it a trend of guilty until proven innocent. Oo, yun nga, nakakainis. Trojan Horse, hi. Heidi Ching, the devil doesn't like the truth. The only thing these traitors in the government want is for the family of the father to disappear from their path so that they can continue to carry out their theft in our country. They do not want the justice of heaven. Hillary Albert Espra, your idea is correct, sir. The Council of Elders will randomly select judges so that no bribes are generated. Tony Gorospe, as Rome declined, instead of confronting the problem, those in power relied on circuses to keep the public distracted while the economy weakened, corruption spread, and its foundation slowly crumbled. Doon tayo papunta eh. We are producing corrupt Filipinos. Ay, siya nga pala, si Ayala, no? Si Alex Ayala. Congratulations to Alex, and she made the Filipino proud. At yung kumakalat sa internet, na fact check din, ay believe na sana ako yung $10 million yung raketa niya, no? Binibili, hindi niya pinayagan. Kasi yung Al Rashid, no? Yung oil magnate, no? Oil baron, mayaman doon sa nandun siya nanonood, yun yung video na sinasabi na finak check na fake, no? Fake. Pero kumalat eh. Kasi ang ganda nung dating eh, no? So pumunta sa mic, tas ako ay isang tatay din, at isang tatay ay bibigay sa kanyang anak. Kung matatouch ka doon sa nangyari, doon sa the way it was presented, the way it's spreading out. And then, for 5 seconds, tahimik si Ayala, tapos noon sinabi niya, yung raketa ko ay hindi binebenta.
for something na ireregalo mo sa anak mo ay walang presyo. Ganon. And then pumunta siya dun sa booth, private, VIP, gesturing do sa anak na bumaba, tapos binigay yung raketa. Yan yung ano doon. So, ang storya, binigay din ni Al Rashid yung $10 million. But anyway, as a parang to start the foundation of that will push yung sport dito sa Pilipinas. Imagine kung totoo man yun, no? That's 600 million. But anyway, yun yung nice try. Maniniwala na nga ako naniniwala na ako kasi ang ganda sana ng dating. Yun yung karakter. Ang doon. Yung value doon is yung karakter na walang katapat na hindi siya tinapatan ng pera. Hindi siya pumayag. And then, binigay. So talaga naging priceless yung raketa niya. Ganda ng kwento sana. Kaya nga lang, pinak-check ng Vera Files. So yan, yun yung kwento. Excuse me. Vilma Magsombol, hi. Danilo Carmona, good evening, Kap Dado. They really want to impeach BP Sara because they are afraid she will become president in 2028. Oh, yun nga yun. They really want to make Vice Sara lose her mind, but a person with goodness in her heart is strong, sabi ni Heidi King. Hindi. Hindi, Sara, kayang-kaya mo yan. Excuse me. Kakatawa pa nga eh. Kasi kay Inday Sara, approach it na according to God's will. Total faith in God. Inday Sara. Ikaw yan kung ginusto ng langit na ikaw. Walang pipigil. Kahit sinong tukmoy, kay Satanas, kay BBM, kay Tamba, kay sino pa man yan, walang pwedeng pumigil. Even the entire AFP, PNP, NBI combined, they cannot harm you, they cannot touch you, they cannot stop you from becoming the president if and only if God wills it. God allows it. Yan. Now, ang ano dyan, God will rely on the Filipino people. Ano gusto nyo? Yun. Yun ang tatanungin. Kaya nga, para kay Inday, ma-impeach si Inday, ngayon, ma-impeach siya. O di, uwi siya sa Davao, be with her family. She'll be a loving wife, a good mother, walang problema. Ngayon, kung kanya in-impeach, then she cannot run again. Ngayon, retired life. May kaya naman ako. Hopefully, makauwi si Digong, and then they can be closer together. So, it's not the end of the world. Sa tingin nyo ba, politika lang? Ang putragis na nagpapatakbo ng mundo. Sa tingin nyo ba, pera-pera lang? Sa tingin nyo ba, yung pagiging maleta gang o pagiging presidente, yun na lang ba and all ni Inday Sara? No. And a person with character like Inday, hindi ako nagsisipsip a person with character like Inday, na makikita mo kasi nandoon siya concerned sa mga nangangailangan. Concerned siya kahit pumila yung tao na nagnandoon para lang mag-selfie with her. Pinayagan niya. Ilang oras daw yun. Kaya nga, you can just imagine. The person with character. Kung i-compare mo dito sa mga taon to. Kaya nga ako hindi naniniwala na 125 million binaboy ni Inday Sara. Pero naniniwala ko yung trillion binastos tayo ng mga to. Kaya nga, I hope God will protect her more. You protect her more, Filipino people. Because we cannot allow something happens to her. She's becoming a symbol of Filipino resilience. She's becoming a symbol of the truth. Change the future. And it's a matter of time. Gawin nyo lahat ng gusto nyong gawin sa kanya. She will have her time.
Okay, so thank you sa inyo, no? Eddie Ching, sir, we are drowning in debt. Yan nga. They did that because Malacanang is in debt and they truly cannot be good beings. Ay, nako. Hilary Albert Espra. No matter what profession, sir, when money enters the brain, the truth is turned upside down. O nga eh. Charlotte Manalo, good evening po, sir. Thank you, Mayor Chino. Good evening, Cap. Thank you. Nerissa Bayani. Good evening po, Cap Dado. God bless. Nerissa Bayani, hi. Chona Lugsanay. Diyan ito, tama ba? Chona Lugsanay. Good evening, Sir Cap. Coming from Zambo del Norte. Kamusta kayo dyan? Maganda yung ano nyo, lugar nyo. Okay. Heidi Ching, lagi ka din pag-ingatan ni God. I know you have deep faith and I believe God guide you too. Ma'am Linker. Heidi Ching, yes. Ma'am Linker, thank you. Always the same. To you, Ma'am Linker. Linker, Heidi Ching, hi. Sis, musta remember ko po lagi dyan. God bless you. Escape. Josephine, hello sir, good evening. I just want to ask regarding the rumor that Senator Bato has been arrested. Harry Roque's KC said that someone betrayed Senator Bato de la Rosa. Ako, hanggat mare, naghintay na lang ako ng balita na lumabas. Ewan ko, one, confused sila kung anong gagawin kay Bato. Assuming na totoong nanahuli siya, no? Unang-una, ilalabas si Senator Bato, anong gagawin nila? Papadala sa ICC? Hindi nila papadala sa ICC kasi nga ang Amerikano ayaw sa ICC. So to send Bato sa ICC is reinforcing yung connection ng Pilipinas sa ICC. In which case, yung Amerikano, galit, magagalit sa Pilipinas, masasanksyon. Nagbitaw ang US na pagka ikaw umaano ka sa ICC, tinatangkilik mo, may sanction. So ayaw nila yon. Hindi mo pwedeng illegal detention si Bato. Ano yung warrant of arrest? Wala. O, kaya you're violating the rights of Bato. Hindi mo naman pwedeng patayin si Bato. Kasi paano? Ma-attribute yan dito sa ano. And baka maging martir si Bato. So yung maging martir si Bato, kay galing-galing nga iiyak lang yung tao, tsaka malumana yung tao. O, hindi siya revolusyonaryo. Sa Senate lang, kung tumayo si Bato, tapos kayo Sa totoo lang, kung nagkalang warrior ang spirit ni Bato, kung totoo lang, pinorse yung issue, lumaban siya, tapos ang Malacanang, tapos kayong lahat. It would have been a revolution at that time. Pero hindi. He decided to leave the Senate. Yun yung nature ni Bato. So, ngayon, totoo ba si Bato na nahuli o hindi? Kung confused kayo nahuli, ewan ko, dalhin nyo sa Senado. Doon, magsalita-salita siya doon sa impeachment, magtanong din siya doon. So, ang ano dyan, ang theory ko, may nagkalat kasi nagsimula sa SOCMED So, baka finid nila para lahat ng kunyari, ikaw may telepono, asawa, o hindi kaya chief of staff niya sa Senado, o kaya isang best friend niya, o isang kaibigan talaga, o kaya si Inday Sara, o sino man, monitor your cellphone. Monitor, kung sino yun naman monitor. Nahuli si Bato, tawagan bigla, triangulate, signal, sinagot niya, nag-emit na signal. Pinpointed, huli. Kaya kapo, sabi ko, kung ako ikaw, kung nanonood ka ba to, change position. Delikado ka. Kung nagsasagot ka ng cellphone, ngayon, kung di ka nagsasagot, okay ka pa rin. Pero, kasi kung kunyari, nilitaw mong, ano yung normal tendency, psychological tendency, pagka sinabi na huli si Bato, checkin mo kung nahuli nga Checkin mo kung nahuli na. Ba't si hindi mahuli-huli, si Bantag? Takot kay Bantag kasi ang daming ni Bantag ang daming warrior daming warrior. O ngayon, paano? Ano na si Bato?
So malaman natin kung ano, obligado nila ilabas yan. Otherwise, nakatago lang si Bato, that's illegal detention. That's violative of the revised penal code and the Constitution because he's entitled to a trial, etc., etc. No one takes away your life, liberty, and property guaranteed by the Constitution. So they're violating the Constitution, another trophy na kasalanan nila. Dadagdagan yung mga kasalanan nila lagi. O si Marcoleta, ano nangyari kay Marcoleta? Ano nangyari kay Estrada? Na, yan, kita nyo, kinulong. Kaya kita nyo itong the whole impeachment thing na to, kalokohan eh. Kasi nga, wineponize yung mismong sistema natin. And that is how dangerous this government is. How dangerous this Marcos is, pati yung lahat ng nakurap, maletagang. They will not stop at anything. They are hell-bent to destroy Inday Sara. Because Inday Sara is the only one standing na politician na mataas ang rating na may potentially dangerous sa kanila na malilipol sila. Lahat na naging corrupt. That's why she has to be eliminated. Ngayon kung nasabi ko sa inyo, no matter how you try, demonyo, minions, lahat kayo, no matter how you try, kahit kakampi nyo yung AAP, PNP, hindi nyo kaya si Inday Sara. Kasi kakampi niya ang langit. Kakampi pa tayo, mga kababayan. So, hindi nila kaya si Inday Sara. Okay? So, pagdasal nyo lang si Inday. Linker, Inday Sara's decision not to run for Senate was right according to my very friend because whatever she says to the Senate, they won't believe her. Okay. Okay. Thank you. Maraming salamat ha. Right decision was right, Linkler. Linker, tanong mo nga kung ako mamamatay o mabubuhay. ano bang ano sa akin, no? Rosemary, thank you, Linker, ha? Rosemary Borbe, he's the one who's going to steal, right? Like one, said I, Franklin Rubio. Jennifer Kadungog, I think a commander is the asset of deep penetration. BP said in the CPP-NP, patay kang bata ka, delikado. Pagka yun, alam niyo sa totoo lang, hindi naman tanga yung mga rebelde. Kasi one step na close yun dun sa getting ano ba? Kasi kunyari parang puzzle yan, ano? Nakita mo kumakain ng ano, binigyan mo ng gamot. O, identify mo yung gamot. Ay, patay kang bata. Lagyan mo pa na diatab. Hirap yan. Delikado eh. Delikado. Kaya nga malito nangyayari sa Senado. Dahil sa kagustuhan na nilang matanggal si Inday Sara, sa kagustuhan nilang binabalasubas nila eh. Pero not with the thinking ng safety ng totoo. Ito yung kung totoo yung Intel asset, kung totoo yung Intel operations, yung confidentiality, by exposing yung proseso, by exposing yung mga ibinayad, etc., etc., and yung little details na pwedeng namomonitor ngayon, impeachment eh, buong mundo namomonitor, hanggang bundok namomonitor. So, ay putang yun sasabihin nung ako yung ano, putya kaya pala maraming vitamina si ganito kaya marami pa ng gamot si ganito. Mag-isip ngayon yung mga rebelde. Tapos, ikakanggaro court nila. Kabrad, saan mo na po yung mga gamot? Bakit? May nagbigay. Si Inday Sara. Sabi sa impeachment. Wala, nahuli. Putay na patay. How irresponsible. Just because you want to impeach Inday Sara. Haka-haka. Putang ina nyo. Wala kayong pakialam talaga sa buhay ng Pilipino eh. Much more yung asset pa. Hindi bali yung ano eh. Huwag yung ganyan. Not this way. Tapos nagdudunong-dunong kayo.
Gusto nyo pang malaman kung may sakit yung si Mary Grace. Ay, nako, kawawa tayo mga tao. Tumpak. Ma'am Linker agree, no Marcos ever. Linker, and they didn't still, they just got involved in politics because they were afraid of Inday Sara Duterte would be the leader in 2020 because she would really sweep away the thieves. That's why she should be careful with Amy. Ako rin, agree. Tweety Bird, you are 100% correct, Sir Dado. Thank you, Ma'am Tweety Bird. O, kunyari, ikaw, Tweety Bird. O, ikaw, kunyari yung asset. Ang dami mong, dami mong gamot. Namimigay ka ng gamot ngayon. O, just sa eskwela, sa mga bata. O, sa namakal na gamot. O, ito, Diatab. O, Diatab. O, Diatab. O, Loperamide. O, bumili ka na sa damakal na Vicks Vaporub, Oh, Vicks. Namimigay. Isipin ng mga komunista diyan sa yung mga acts ba, yung si teacher nagmimigay ng ng gamot Wala talaga. Ma-obvious ka eh. O hindi kayo, mga laptop, no? Namimigay ka ng laptop. Somehow, matetrace eh. That's what we're worried. Kasi kami sa Intel, nag-isip kami. Kino-connect namin yung dots. Hindi namin kinakailangan yung totoong picture. Nako-connect namin. Ina-analyze lang namin. So, irresponsible yung nangyayari sa Senate. Bicolanong makulit. Hi, Catherine. Good night, Sir Dado. Good night, Catherine. Sweet dreams. God bless po and always be careful, Cap Dado. Salute and thank you very much for your love for the country and the Filipino people. Thank you, May. Bye, Queen. And thank you. Moderator ka na. Magdagdag ako moderator. Nancy. Good evening, Sir Dado. Candido. Membre. Good evening, Pinoy Survivor. Thank you, Lee Chen. Ma'am Erlinda Flores. Liker. The Philippines is the chosen land and God will not abandon His chosen ones and we will soon be freed from slavery in Egypt. Pucha. Baka ako si Moses Kuha ako ng baston. Kukuha ako ng baston. Ganon, magbibigote na ako. Papahaba na ako. No? Sabihin ko, baha! Pathways. Di ba? Yung baha. Yung baha sa EDSA, kunwari, baha ako sa Manila, biglang bubuka yung baha, tatawid na tayo. Walang yung flood control na yan, grabing gastos na yan. Tinarantado talaga tayo. Ang masakit dyan, imbis na yun ang imbestigahan, 325 million, 13 days. Ito pang impeachment na wala pang linaw Ano pa lang to if the prosecution is not able to present a very, very convincing case, na? Supposed to be. Pagdating sa defense, may line-up yan ng mga evidence. Depensa ka, alam mo yung nangyari. Ikaw yung nag-confidential fund. Ikaw yung nag-OBP. Ikaw yung may threat. Ikaw yung may intel kung sino yung nag-threat. Ganon. Tapos nun, makikita niyo yung buong picture. Ba't magigilty yan? Pero yun nga, kaya kakamas-kamas yung prosecution kasi in the end, alam nila na, minalangaw na ako, na ganon, na yung Senate boboto. And they don't really have to present that much. They just have to show na maybe guilty. Ganun ba? Yun yung nila, maybe guilty. Para pagka bumote Senado, guilty. Pero hindi nyo na isip, taong bayan, magagalit. Ngayon, bine-prepare tayo sa civil war ng mga to. Bine-prepare tayo. Para we take sides. Pinopolarize tayo. Kaya kayo mga kababayan, kung kaya nyo kausapin yung kapwa kababayan, doon tayo sa totoo. Doon tayo sa tama. No? Majority wins.
Ngayon, kung gusto, ayaw ninyo kay Inday Sara, huwag niyo boto 2028. Makita nyo kung gusto siya ng tao. Ganun lang. Hindi pwede pagka ayaw ninyo si Inday Sara at naniniwala kay kung kani-kanino, si Tulpo, kaya kay, sino ba ba tatakbo? Si Risa, sino-sino yung tatakbo? Si yata, Remulla, no? Sino yan? DILG, Remulla. Sila ang tatakbo. Hindi, yun boto nyo. O si Isko, baka tatakbo pa ulit si Isko. O sa Pasig, si Soto, Biko. Well, anyway, kung ganyan yan nyo, di iboto nyo yung gusto nyo iboto. Pero wag kayong kasi democracy tayo, iboboto yung taong bayan, yung gusto ng taong bayan. And right now, lumilitaw, 57%. Tataas pa yan. Lalo na pagka pumalo yan ng nasa defense na sila na ngayon nagpo-produce ng mga witness. Ay, nako, pagka-depensa na, kita nyo, lilitaw yung katotohanan dyan. Nako, tataas bigla yung rating niyan. Siguro, sa ngayon, she may take a hit. And then, di ma-hit eh. She might go down mga hanggang 55, no, from 57, or she might come up to 58, 59. No? Pero pagka the moment na umabot na tayo sa day 30, mga ganon, the prosecution rests and then present ng depensa ng kanilang mga witness at ng kanilang mga detalye, shoot up yan. Abutin niya na mga nasa 57, abutin niya 65. Mga ganon. Sakto-sakto yan by next year. Timbog kayo. At pagka nag-people power, lalo kayong timbog. No? Pagka tumayo biglang Inday Sara, timbog kayo. Kasi susunodan tayo sa kanya eh. Susunod talagang tao sa kanya. At malilipol kayo. Kaya hindi nyo mapipigilan what has been ordained, what has been planned by God, what has been allotted for the Filipino people. She is the leader. Inday Sara is the next president. Whether you like it or not, she is the next president. And I'm glad na of all this tukmoy na nag-aspire, and if she becomes president, I just hope that it becomes a revolutionary government. So that i-correct lahat, i-reboot lahat. Madam Inday Sara, i-reboot mo lahat. Revolutionary government. Kung kinakailangan kami ang mag-declare niyang revolutionary government para wala kang isipin man, dineclare na ng taong bayan. Wala ang kami mag-declare ng death penalty, okay lang yun. Kasi para wala kang sa mga ibang bansa. Dineclare ng taong bayan, sinong sa Pilipino? Di naman si isinubo sa kanya ng taong bayan. Inimbitahan siya maging presidente and then pumayag siya. Sana ganun yung senaryo, no? Anyway, abutin naman tayo kung unless na meron trigger. Yung mga rally-rally na yan, yung gusto mag-rally. Ako, hindi na ako attend ng rally sa mga ganyan kasi walang katapusan yung mga rally na yan na wala naman nangyayari. No? Unless na kinakailangan talaga magkaroon ng reckoning rally bigla, yan yung sa akin, ng mga requirement ko is yung merong trigger, no? Mga trigger, no? Tatay Digong trigger, Inday Sara trigger, o kaya ako mismo trigger, no? Pagka pinilit ako na gawan ng kasamaan itong mga walang yan to. Baka hindi nyo nakakalimutan ninyo na pwedeng magkaroon ng Moses, pwedeng magkaroon ng David, pwedeng magkaroon ng Gideon, pwede magkaroon ng Samson na 1,000 yung nilabanan, patay. No? Maraming story sa Biblia. Kaya ang itatapat mo lang dyan kung sino yung pwedeng maging tagasindi, so to speak. Kaya sinasabi ko sa inyo, Bongbong Marcos et al. Lahat kayo, hindi nyo mapipigilan yung gusto ng langit. Ako, I'm trying to make pigil pa nga eh. No, why me? Not me. I don't like to.
Hindi nyo mapipigilan. Kaya wag nyong puwersahin kami. Mga ungas kayo. Didisarmahan nyo pa yung mga taga Mindanao. Didisarmahan nyo yung mga katropa na kakansilan yung mga lisensya nila. Pipermito carry nila. At saka yung kanilang mga LTOP. Subukan nyo. Because you're bringing us closer to that trigger. No? Tantado kayo. Kung kamali kayo talaga, personalan yung ginagawa ninyo. Ay ko sa inyo, kay galing-galing at sumusunod pa sa akin yung mga tao, kung bahala kayo sa buhay nyo, sinabi ko ganyan, bahala sila sa buhay nila. Magkanya-kanya, magtubuan yung mga sunga niyan, lalabas yung mga bunganga niyan, naglalaway. Pati yung mga musang yan just imagine how dangerous the situation is dahil sa kagagawa ninyo mga animal. Tanggalin nyo lisensya yan. Subukan nyo. Tanggalin yung lisensya. Maglalabasan yung mga nakabaon na baril. Soli nila yung baril nila. Sige, maglabasan yung mga nakabaon. Yung mga nakabaon pa na yung mga Ay, nako, sinasabi sa inyo. 14, 60, Barrett, ay nako, sige, tingnan natin. Pala yung mga kayo. Yung tatapang kasi ninyo Alam nyo naman pa na yung mga veterano rin yung kalaban din Hindi nga dapat naglalaban, yun nga iniiwasan namin Naintindihan namin yung sitwasyon. Trabaho lang kayo. Pero wag nyo kaming puwersahin. Gago. Tatapang-tapang kayo. Kayo nga yung mga kakampi ng magnanakaw Wala kayo sa lugar. Kaya wag niyong pinapuwersa. Nakainit kayo ng ulo. Tulog na lang ako. Tutulog na lang ako. Lichen, please don't forget to like, share, subscribe. Share po. Thanks po guys. Thank you, Heidi Ching. Yes, thank you, Ma'am Lichen. Tweety Bird, stay safe always. Sir Dado, I love you. Love you too, Tweety Bird. Lichen. Heidi Ching, God bless you, Lichen. Blessed evening po, Sir Cap Dado. To si Tweety Bird, sabi, sabi ko nga, lumalabas nga ako dito. Lumalabas ako dito kung kayo mga worried sa akin. Mas worried yung langit sa akin kasi nakikita ako ng langit Malabas ako. 1:00, 2:00, 3:00. Pagkatapos ko mag-vlog, labas ako. Titingin ako, left, right. Tingnan ko kung may drone. Tapos tingnan ko kung may bago na nakikita ko na may ilaw-ilaw na blinking na bagong kabit na CCTV, kung may surveillance, bla bla bla. Tapos ikot ako sa bloke, Titingnan ko, nintay ko na may titira sa akin War freak mo siya. Kasi sabi ko kay Tweety Bird, pagka ako namatay, wala na akong problema. Patay. Good luck sa inyo. Patay na ako. Sa langit ako. Mumultuhin ko lahat ito. Lahat yan, mga demonyon to. Mumultuhin ko. Yulahin ko isa pa. Makapapakita ko. Baka nagpa-flashlight akong ganyan. Tapos mag-ano ako. Yung nakakasilob. Tatawagin ito. Matibag. Matibag. Tanan nyo, mga animal kayo. Bongit. Bongit. Tapos, sama ka sa akin. Hindi nyo ako magagalaw na Patay na ako Spirito na lang ako. Maganda niyan, langit na ako. Okay na ako, ready na ako sa langit Pero kung problema kayo pag nabuhay ako. Pag nabuhay ako, kalaban yung public enemy number 1 nyo ako. Matakot kayo sa akin, Okay, matakot sa iba. Sa akin kayo matakot. Diyos ko. I am nasty. I am... right. Kita nyo naman yung bossy ko dati, di ba? Si Cañeso. Yung legendary na general. Hindi ako nag-general, pero yung bossing ko, nag-grab up sa akin no? Kaya nga, siya, yung war freak War freak. Inaano na ako Natakot si Bongit
Bongit. Takot sa multo. Anyway, ang ano diyan, yung I don't think na yung mga Intel at saka yung mga iba na sa ibaba ay mga masasamang tao. I still am giving them the leeway and the elbow room na they will do things right, no? As I've always done in the past. And ito mga NPA, imbis na patayin ko yung NPA, buhay pa. Oh. Hindi sa farm, nakausap yung NPA. And then nakaano ko to si Tweety Bird, sabi ko, isipin nyo, kung panonoorin niyo yung video ko mula nung unang-una, episode 1, episode 2, di ba? Video 1 and 2, no? Video 1 and 2. Fencing accident, kadete, PMA, 22 ako. 21. 21 ako nun. Saksak dito. Long distance curing, ganyan, no? Tignan niyo yung video, panoorin niyo. You see, that is a testament to a miracle in my life. Many of us do not appreciate, or probably in our whole lifetime, hindi natin ma-experience yung magkaroon ka ng first-hand miracle. And I'm so lucky, kaya sinyer ko yung unang-unang video na yon. At nasundan pa ng mga iba-ibang mirakulo sa buhay ko. Kung ang Ranger nga nakakasyam na buhay, nakarami na ako. Second time around na ako. Kasi saksak ko, tapos nun yung madami. Nakarami na ako. Sa US, dapat nakadalawa na ako dun eh. Tapos nun, yung 3 pulis nga. Tapos nun, yung ini-sniper ako. Yung granada na dinapaan, hindi sumabog. Buti na lang, hindi nakaano. Yung mga encounter na napuntirya talaga kami. Tinamaan yung katabi ko. Ako yung inaasinte. Nagyosi pa ako. Pakilala pa. Ako, Teniente. Teniente Enrique. Ganun nga. Tsaka ako binaril, gago ko. Hinintay pa ako, nag-yosi-yosing ganyan eh. Tapos pag upo ko, doon ako binaril eh. Doon ako binanada. Swerte ko rin, ano. And then yung mga, pati aksidente ko. Aksidente, vehicular accident. Total wreck yung Range Rover. Maraming yung buko. Tatandaan yung buko, tinamaan ako. So sabi ko nga in all this na dinaanan ko, God is always there. Ang sinasabi ko kay Tweety Bird, nung nasaksak ako, nung kadete ako, when it happened, I really appreciated na God was there to cure me. Eh yun, di ba lagi sinasabi ni Jesus your faith has cured you, di ba? Yung Roman na ano ba yun, general o whatever na yung katulong ba niya na o anak ba na malayo, di ba? Nasa Capernaum ba yun? Tapos your faith has healed him. Na blessed are those who have blah blah blah. Who anyway, masama akong tao. Yung hindi ko na-appreciate masyado kasi bits and pieces, parang puzzle na At sinasabi ko, inaamin ko, ngayon ko na-appreciate lahat yon kasi you have time to look back and then, reviewin mo. Sunod-sunod na miracle yun sa buhay ko. Kaya nga ngayon, hindi ako natatakot eh. Kaya kayo, huwag kayo natatakot na mamatay ako, patayin ako. Intay sa araw ka natatakot, patay nga, Hindi ka tatablan. Hindi ka tatablan. Hindi mo oras eh. Kita mo, may sugat ka dito, di ba? Buhay ka pa. Hindi ka tatablan talaga. Paras tayo may tusok sa leeg. Buhay. Dapat si Inday Sara, subukan natin hulugan sa niyog ng buko.
Di si Bongit. Ang susungkit si Inday. Ako yung nakatingin na ganyan, nihilahin ko si Bongit Saksoy doon sa ano, sa Muchaw. Ang ano doon, maraming ano, yung nalunod ako sa US, oh. Lunod ako, give up yung Amerikano ron eh. Hindi ako maano eh. Palubog na ako, 30-footer yung ano, yung lalim. 30-60 feet, gano'n. Nandun na ako sa may putikan eh. Tapos nakakita akong liwanag. High noon yata yun eh. Nakakita akong liwanag. Madilim na lahat. Dilim na. Tapos nakita ko yung parang ilaw lang. And then I swam towards it. Wala na akong hangin. Wala na. Umano na ako eh. Bumigay na lahat. And then I don't know where I got the adrenaline na pumitik-pitik pa yung pao nga hanggang sa pagdating ko sa surface, tiniming ko talagang nilabas ko lahat. Kasi tubig eh. Putik, tubig. Nalulung ko na lahat eh. Ano, panay silt yung ilalim. Tapos pag hinigop kaya. Tapos nun, lumangoy ako papunta doon sa beach. Pagdating ko sa beach, sinuka ko lahat. Suka ako. Sorry doon sa kumakain. Throw up. Ganon. Tapos pag nakapikit ako, ganyan. Tapos ang pagdilat ko ganyan. Combat boots. Pakintab puno na suka. Pag tingala akong ganyan, yung Sergeant First Class eh, no? Si Sergeant First Class Lewis. Ang ganyan siya. Are you a swimmer, sir? Sabing ganun sa akin. Are you a swimmer, sir? Sabing ganun sa akin. Yes, Sergeant. Fucking outstanding. Sabing ganun sa akin. Are you alright, sir? Sabing ganun sa akin. 5 minutes, Sergeant. I'll be okay. Sabing ganun. Fucking outstanding. Sabing ganun eh. Tapos, punta na raw ako sa ospital. Uulitin ko, sabi ng ganun. Uulitin ko. Inulit ko. Ulit lang. Kaya ginawa ko dun eh. Sa ano na yan. No-go na dapat yun, pero inulit ko. Na-aksidente, tumama ito eh. Na para ako na uppercut. Ayun, patay sana ako dun. Pero wala, buhay. Yung parachute, patay din dapat ako doon. Pero buhay. Yung NPA, nakakuha ng baril. Nakahilata kami dyan. Nakatulog kami. Nakaganyan na yung NPA. Nang bumungay sa amin doon, yung pagtrato ko doon sa NPA na maganda. Yung NPA doon sa farm, wala na ako serbisyo ha. Pumunta doon sa farm. Hinanap ako mismo. Kasi yun, nagkaharap kami. May pagkakataon akong tumakas, hindi ako tumakas. Sabi ko, ba't ako tatakbo? Ranger? Sabi yung gano'n. Hayaan mo, sabi nila, tumatakbo Ranger. Hindi. Sabi yung gano'n ha. Sabi sa akin ng caretaker, si Kuntel, sabi sa akin, Sir, delikado kayo sir, kayo hinahanap. Lahat ng tao dito, tinanong kung nasan kayo. O di, yan mo. Hindi, magkausap. Ako hinahanap eh. Ano bang, ano nyo na, akong gustong hanapin eh. O di, maganda. Tapos nun, after mga 10 minutes, nagtumahol yung aso bigla dito sa kaliwa. Ay, nakita ko, nakaarmas. 1, 2, 3. Umabol yung aso sa kanina. Tapos naka-trigger. Ganyan. Sumigaw ako. Ha! Putang eh. Minura ko yung aso. Pero nilabas ko yung kaba. Ha! Ganun ako. Naunahan ko yung mga rebelde. Naunahan ko. Kasi nilabas ko yung yung boses ko solid para akong nagko-command sa kadete, corps commander eh. Ha! Solid eh. Tapos, putang na nyo! Ang tatapang ninyo! Ganun ko eh. Parang pinagsasabihan ko NPA. Tanga na nyo! Matapang na kayo pagka kaya ninyo! Bla bla bla. Parang sila nga tinamaan doon eh, no? May baril eh. Putang na nyo! Porma ka! Sabi mo ganun sa aso. Tapos tinawag yung pangalan ng aso. Tapos nun, Uwe! Baka lalabas yan ha? Ayun ganun. Magandang hapon po. Sabi ng NPA.
Lala ko si Robin eh, no? Ganun yung, ano, yung lengguwahe ba na ng hapon po ay punong tagapamahala at punong tagapamahalang hukom. Gandang hapon po. Tapos pwede po bang ano, kilala niyo po ba si ano, ako nga daw. Yeah, ako nga. Bakit? Ano bang kailangan? Ano ba pagkadinig ko sa inyo? Ano kailangan nyo? Sabi ko ganun, diretso. Talagang hinahanap po namin kayo kasi bakit kayo nagpapatanim dito, bla 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 bla. Nag-usap kami, tapos nakain. Sa vlog lahat yan eh. Hanggang sa uli, okay na kami. Niyayaya ko pa nga eh. Paano po ba GMA yun eh, no? 2007, no? Sabi ko, seryoso ba talaga kayo? No. Tara, sama kayo sa akin. Papasok ko Malacanang. Tiyara kiso. Miguel yata yung pangalan ng Miguel. Tara, pasok. Punta tayo Malacanang. Baba tayo. May sasakyan man. Sabihin ko, security ko kayo. Gahanap ako ng kakilala ron. Tapos nun pasukin natin. Rat-ratin natin. Gusto niyong malagay kayo sa history? Ang NPA, katangi-tangi NPA nakapasok sa Malacanang. Iyabang pa eh. Tinitignan ko kasi kung matapang o hindi. Siga-siga. Sabi ko, kunwari ka pa. Yun, takot lang kayo eh. Nandun ang PSG eh. Takot lang kayo eh. Kunwari pa kayong matapang eh. Tayo-tayo lang dito. Wala nakakarinig. Sira ulo. Gago rin ako. No? Ayun, we parted ways. Pero gusto kong bumalik eh. May dala akong granada sana. Gusto kong kumuha ako ng granada kay Colonel Celino. Wala man. Ayaw. Kasi iniisip niya kung binigyan niya ako, baka diretso ako matsugi. Ay, hindi, hindi, matsugi. Sila matsugi. Ay, kung naserbisyo pa ako na, grabe. Imagine, dahil ko makuha ang armas na 5 yun eh, 5. 2, 3 baby. 3 baby yun. Anyway, yun yung mga mirakulo. Kaya kay Inday Sara, nakatakda na si Inday eh. Nakatakda na. Tingin ko nakatakda na. So, unless na there's another plan na we do not see yet, pero sa ngayon, ang paniwala ko is nakatakda siya. And there's nothing this administration can do something about it. Wala eh. Mahukay na sariling hukay ang administration. Okay, so, pasensya na kayo, napuyat mo naman kayo ha. Ay, nako, thank you. Maraming salamat kay Estrella Cruz. Maraming salamat kay Estrella. Thank you. Thank you. Tony Gorospe, Kap, what are your thoughts on Amy? Do you fully trust her? No, not really. Whether or not she is totoo o hindi, the right, conventional, more secured way of approaching it to stay alive is not trust her. Sorry na lang if you turn out okay, but sa totoo lang, Madam Amy, I don't trust you. I just want to stay alive. Ganun dapat ang mindset ni Inday Sara. Okay, taken with a grain of salt. Okay, pero deep inside, naka-red flag. If you want to stay alive, it's better not to trust her rather than trust her and then be sorry later. Your actions, your decisions
the lives of the people around you, the lives of everyone, all Filipinos, might depend on how you fit together, if you trust her or not. Kaya kung nagtitiwala ka sa